biro nagising. Si Ma'am Annalyn? Analisa ka mo kasi. Annalyn? Ayan, glory to Okay. God po. Ayan, good morning po sa ating apat. Ayan, welcome po, Ma'am Rachel. Ayan, good morning po na ni Andrea, Sis Beb. Ayan, actually kagabi ko lang talaga to na pag nilay-nilayan po kasi bigla pong nag-message si Pastora Amin na kami daw po ay magpalit muna at siya ay nasa biyahe kagabi. Not sure kung maka-attend siya today. Pero ayan, glory to God. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Muli po, Panginoon. Good morning po, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na muli ginising mo kami, Lord God, upang muli magpurit magpasalamat sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus, na ikaw ang siyang mapapurihan at maparangalan sa umagang ito, Lord God. Ikaw ang siyang maitaas, Panginoon. Patuloy mo nga pong pakalinisin ang puso ko, Panginoon, at puso ng bawat isa, Lord God, na maging karapat-dapat sa harapan mo ngayong umagang ito, Lord. Bigyan mo kami ng gising na diwa, Panginoon. We rebuke, Panginoon, ang pagkaantok, Lord God, at ikaw ang siyang patuloy na manguna, Lord God, sa oras na to, Panginoon. Ikaw ang siyang manguna sa akin, Panginoon, na hindi ko po ito kakayanin, Lord God, kung hindi mo po ako sasamahan, Panginoon. Yung wisdom, knowledge, and understanding na nagmumula sa iyo, Panginoon, ikaw ang siyang mahayag. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, na mga labing ito ay gamitin mo lamang, Panginoon, upang maipahayag, Panginoon, ang nais mong mensahe, Lord God. Ikaw ang siyang patuloy na maghahayag, Panginoon, ng banal na Espiritu ang siyang manguna, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, na tunay nga pong isa o dalawa ang nagkakatipon sa iyong pangalan. Ikaw ay nasa aming kalagitnaan, kaya patuloy ka po namin pupurihin sa umagang ito, Panginoon. At magandang bigyan po kami ng magandang internet connection, Lord God, stable na internet connection na maging maayos, Panginoon, ang gawain ito na nagmumula sa iyo, Lord God. Maraming salamat po, Holy Spirit. Ikaw na po ang bahala, Panginoon. At maraming salamat, Lord God, sa buhay ng bawat isa. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Yan, so tayo po ngayon ay nasa Kawikaan, chapter 11. Sige po, akin pong basahin ang ating banal na mensahe. Verse 1, kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Verse 7, ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw, ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Verse 12, ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak, ngunit sa payong nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nag-aani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Anuman ang anihin ng masama ay walang kabuluhan,
ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Verse 20, ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makakaligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae, ngunit mangmang naman, ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Anumang nais na matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sa sagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang pagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, magaan ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang ay walang nalalaman, ay alipin ng matalino habang sila'y nabubuhay. Verse 30, buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. And last verse, 31, ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Amen po, papuri sa Panginoon sa pagkabasa po ng ating banal na salita. Ayan. Naririnig niyo po ba yung ingay? Naka-electric fan po kasi ako. Nag-ano yung blinds. Ayan, glory to God. Sige po, ayan. So, tayo po ay dumako ngayon sa Proverbs 11, kung saan ang ating Panginoon ang siyang manguna po sa atin. So, ayan, sa pagkabasa po ng ating banal na salita, sabi nga po sa verse 1, kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Ayan, so, hindi ko nabasahin ulit po lahat, nabasa naman na po natin. So, nakita po natin dito kung sa umpisa pa lang kung paano nasuklam po ang Panginoon sa mga taong mandaraya. At nakita natin dito na si Haring Solomon nagbigay ng encouragement sa mga wise po, at nagbigay po ng warning naman sa mga wicked. So, makita po natin dito yung contrast of righteousness life and sa the wicked life. At makita po natin dito sa verse 1 to 23 po, i-summarize na lang po natin para hindi masyadong mahaba, na tunay nga pong ang Panginoon nga po talaga po ay righteous po. At nadidelight po siya or natutuwa sa mga tao na talagang nagpapakita po ng katuwiran or ng kabutihan po sa araw-araw po nating pamumuhay. So, dito nga po kung makikita po natin sa English kasi mas maganda na na-determine talaga yung word po. Doon sa verse 2, ayan, when pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom. So, nakita natin dito yung kabaliktaran po talaga ng wicked life sa righteousness life. So, sa righteous po, dinidescribe dito kung ano pa yung ibig sabihin ng pagiging honest, pagiging humble, pagiging kind-hearted, and blameless and trustworthy. So, makita rin po natin dito kung paano na ang integridad po ng isang matuwid na tao, ang paano siya ginagabayan at paano siya magbibigyan ng peace, deliverance, life and freedom. So makita po natin dito sa pagko-compare
At nakita natin dito yung sa verse 3, yung integrity. Ayan, integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. And verse 4, wealth is worthless in the day of wrath, but righteousness delivers from death. The righteousness of the blameless makes their paths straight, but the wicked are brought down by their own wickedness. The righteousness of the upright delivers them, but the unfaithful are trapped by evil desires. Hope's place in mortals die with them. All the promise of their power comes to nothing. So verse 8, the righteous person is rescued from trouble and it falls on the wicked instead. But with their mouths of godless destroy their neighbors, but through knowledge the righteous escape. So makita po natin dito yung godly character in contrast po with ungodly behavior. So God himself is righteous, so it stands na talaga natutuwa po ang Panginoon doon po sa mga tao na talagang ang ginagawa po araw-araw ay ang sumunod sa Kanya at yung righteousness sa Panginoon na talagang kailangan na maging humble tayo at maging honest sa lahat po ng mga ginagawa natin. At dito po as a result na makabuild po ng godly life na makakapagbigay po ng kasiyahan sa Panginoon, makikita natin dito yung comparison kapag namuhay tayo sa wicked life, yung sa pandaraya, at lahat na po noon sa pagiging righteous within and wicked life na po. Yung sa wicked, lahat po ng parang win-workout niya ay parang napupunta sa wala, And yun nga, kapag siya ay halimbawang namatay, lahat ng hope sa kanyang buhay will end up sa God's wrath or yung galit ng Panginoon. So makikita natin dito na ang pandaraya talaga ay wala talagang magandang patutunguhan or ito po ay kasuklam-suklam sa mata ng Panginoon. So paano po tayo magre-respond dito po sa mga ipinakita ng Panginoon dito sa atin na through the blessing of pride, a city is exalted, but the mouth of the wicked if it is destroyed. So whoever derides their neighbor has no sense, but the one who has understanding holds their tongue. So eto na naman po yung tungkol sa ating mga dila. Ayan, kung paano po tayo umaksyon, paano po tayo magsalita sa ating kapwa, na ang pag-gossip na po ay isang betrayal po doon sa mga taong pinag-uusapan na hindi naman nila naririnig. So makita natin dito kung paano kinumpara kung yung isang chismosa doon sa isang trustworthy na person na makakapag-keep ng secret. So dito makikita din natin kung paano po na wawalan po ng guidance yung isang ayan, for lack of guidance a nation falls, but victory is won through many advisors. And whoever puts up security for a stranger will surely suffer, but whoever refuses to shake hands in pledge of shame. Basahin ko hanggang 23. A kind-hearted woman gains honor, but ruthless men gain only wealth. Those who are kind benefit themselves, but the cruel bring ruin in themselves. A wicked person earns a deceptive wages, but the one who sows righteousness reaps a sure reward. Truly the righteous attain life, but whoever pursues evil finds death. Ito, the Lord detests those whose hearts are perverse, but He delights in those whose ways are blameless. So makikita po natin dito kung paano talaga niyang kinumpara yung buhay natin kapag tayo po ay gumagawa ng maganda at hindi. So ito nga po, kung tayo po ay lack of wisdom po sa lahat ng mga ginagawa natin, talaga po tayo ay mapapahamak. So, paano tayo magre-respond dito sa pinakita ng Panginoon sa atin na paano natin yung sarili natin, paano natin ma-describe as a righteous person na exactly katulad ng mga followers of Christ na talagang nag-i-strive po tayo kung paano talaga tayo magiging matuwid sa mata ng Panginoon. And it is our intentional choices na isabuhay po
na yung godly character ng Panginoon. So yung pag-uugali na nakikita natin sa ating sarili, yung attitudes, yung words, yung actions na po, lagi nating iisipin kung ito po ba ay naka-line up ba na po sa righteousness or yung ito po ay tinatawag sa wickedness. No? Lagi nating titignan kung tayo po ay naka-line up sa kagustuhan po ba ng Panginoon, yung godly behavior na gusto ng Panginoon sa atin. Kasi naniniwala po tayo na ang godly behavior po ay comes only by yielding to the conviction of the Holy Spirit. And paano po natin mapapakita iyon po sa pamagitan po ng pagbabasa ng salita ng Panginoon na talagang tignan natin kung paano po tayo magkaroon ng honest heart, ang humble heart na magkaroon tayo palagi ng integrity sa lahat po ng mga ginagawa natin. Kasi sa pamamagitan nun, magkakaroon po tayo ng peace, ng freedom na magawa yung gusto natin that for the will of God na si Lord talaga ang siyang mangunguna po sa atin. So, dito makita natin na ang pag-iisip ng masama sa ating kapwa ay hindi po maganda at isa po 'yun sa mga talagang pag sa Tagalog talagang ang lalim ng word kasuklam-suklam po na talagang hindi po talaga kinasiyahan ng ating Panginoon yung mga bagay na nagagawa po natin sa ating kapwa. Kaya sabi niya sa verse 23, anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang na masama ay kaparusahan. So talagang makita natin dito na lahat ng mga ginagawa po natin sa ating buhay, kung makikita natin yung bunga ng pagiging matuwid natin sa Panginoon, makita natin na talagang hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon po. At hindi niya tayo hahayaan na talagang masadlak na sa kasamaan. So, lagi nating hingiin po yung presensya ng Panginoon kung paano tayo maging mabuti, maging magkaroon ng wisdom kung paano natin talaga laging maiko-compare yung kabutihan sa kasamaan para ma-encourage po tayo na gumawa talaga ng hindi maganda na talagang lagi lang natin iisipin na matutuwa ang Panginoon sa atin kapag talagang ang isinasabuhay natin is yung godly character na pinagkatiwala niya po or ibinigay niya po sa atin. Dahil wag nating hayaan po na mamuhay tayo doon sa sarili lang natin na pangunawa na kung ano man po yung mga iniisip natin. Kasi ako nga po based on personal experience talaga sa verse 1 pa lang ito kasi ako yung biyanan ko pong babae dati nung buhay pa, nagtitinda po siya. So palibasa dahil nga laking palengke yung mga hipon ang ang tawag dito pusit kapag ka nagtitimbang kasama ang tubig po. So yun na ikukwento niya yun sa akin at yun nga sa tindahan din minsan kapag ka nagtitimbang sa mga bigas, minsan kulang ng isang guhit, kasi minsan daw yung 25 kilos ay hindi naman po talaga sakto, minsan kulang pa. Pero yun, ngayon natutunan natin as a Christian, kasi dati nga, kumbaga sa kwento-kwentuhan, parang minsan matutuwa ka, 'di ba? Dahil nga wala ka pa sa Panginoon eh. Kumbaga malaki ang kita, ganun. Pero dahil nandito ka na sa Panginoon ngayon, alam mo na yun na tama, ay na mali, hindi mo na dapat na gawin. Ultimo kahit sa mga bigas, kumbaga talagang sakto na kung 1 kilo, kung kulang man yung 25 kilos, bahala na. 'Di ba? Kumbaga talagang maging honest na ibigay talaga sa tao yung talagang eksaktong kilo. So, yun maiko-compare natin talaga yun sa buhay ng mga taga sa palengke. Talagang yung mga timbangan nila talaga is hindi talaga minsan tama po. Kaya yun talagang lagi natin talagang ipag-pray din ang bawat isa at yung ating kapwa na maging honest talaga sa lahat man po ng aspect. Kumita man po ng maliit o malaki, basta naging tama po yung ibigay sa kapwa. Isa na rin po yun sa mga pagtutuwid ng Panginoon na talagang i-apply natin kahit sa maliit na bagay na kumita ka basta hindi ka nakakapang-api ng kapwa. Po. Kaya glory to God kasi yun nga po ang ipinagkaloob ng Lord na palagi po tayong maging aware doon po sa behavior na
ginagawa natin na kahit na minsan talagang natatalo tayo ng kaaway na ay okay lang 'to, hindi naman wala naman nakakita. Pero 'di ba si Lord naman po ang nakakakita ng lahat, kaya talagang, tignan natin ano po kung papaano tayo talaga hindi makasakit sa kapwa at dun yun nga sa ano po yung action natin, yung words natin, watch out tayo palagi na hindi tayo makasakit sa kapwa at, yung mga kaibigan na nagtitiwala sa atin na kahit dumating yung pagkakataon na halimbawa, nagkaroon kayo ng problema, dapat talaga kahit magkaroon ng problema, i-keep mo yung secret ninyo, ano, huwag mo ipagsasabi sa iba kasi nung time na okay pa kayo, pinagkatiwalaan ka niya. Kaya nung time na hindi kayo okay, dapat hindi ka nagsasalita ng hindi maganda sa kanya. Ano po, kasi isa yon sa mga trustworthy na itinuro sa atin ng Panginoon na maging honest tayo sa mga kaibigan natin. Kaya talagang kailangan nating ma-build yung godly life na makapagbigay po ng delight sa Panginoon sa lahat po ng mga ginagawa natin. Ano, wag natin hayaan na maging wicked tayo na mapunta lang po sa wala yung mga pinagpagura natin dahil sabi nga may kapalit po ito na hindi maganda na po sa kapag ito ay nasa paningin, hindi maganda sa paningin ng Panginoon no po, galit din po noon, marunong din po magalit ang Panginoon, marunong din po siyang magparusa. Kaya talagang mag-ingat po tayo sa kung papaanong traits no po ang ipagkakaloob or ipapakita natin araw-araw. No, kung ano yung action, yung ano yung words, yung attitude ang ipapakita natin para po makita ng Panginoon kung paano tayo talaga nagsisisi dahil siya naman talaga po ang nakakakita ng desire ng ating puso at isipan. Ano po. So, ayun nga po, ang kayamanan po ay baliwala ano po kapag ang Panginoon po ay nagalit. Kaya talagang dito sa mundong ibabaw, ano po, talagang kailangan natin na makita kung paano talaga tayo mamuhay nang naaayon po sa ating Panginoon. So sa verse 24 naman po, ito, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ang kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. So, ito nga po, yung mga nagtitiwala sa kayamanan, minsan yun po yung nagdudulot ng kanilang pagbagsak. Ano, dito sa worldly life natin, minsan masyado tayo talagang naghahanap na po ng kayamanan. Pero sabi nga, wala naman pong masama, no? Kung maghahangad ka ng kayamanan. Pero dapat magagamit mo ito for the glory of God. No po? Kasi mahirap naman na maghangad ka ng kayamanan na pang sarili mo lang, walang purpose, no po? Kung bakit kung para saan yun. So, minsan yun ang ikapapahamak mo, yun ang ikakabagsak mo dahil nga kapag may pera ka na, minsan kung ano-ano yung mga nagagawa mong hindi maganda or minsan nakakalimot na sa Panginoon. Sa sobrang ang daming pera, papasyal ako sa ganito, papasyal ako sa ganyan, mamimili ako ng ganito, mamimili ako ng ganyan, di ba? So, yun yung ikakabagsak kasi nakakalimutan na yung gawain para sa Panginoon na dapat kumbaga binigyan ka ng blessing ng Panginoon, itulong mo ito sa iba, hindi lang para sa sarili. Dahil sabi nga, kapag ang generous po, may generous heart tayo, na po, tayo po ay magpa-prosper, ano po. And yung pagiging righteous na rin natin sa Panginoon, sa harap ng Panginoon, talaga naman po, tayo po ay uunlad, ano po, kapag tayo po ay bukas ang palad sa mga taong nangangailangan. Kaya nga po ang generous people na po na nagbibigay talaga na po sa ating kapwa ay talagang nakikita naman po ng Panginoon ano po na talagang ipagkakaloob niya din kung ano yung mga pangangailangan mo. So, kung ano yung ibinigay sa atin ng Panginoon, kung ano ibinigay niya sa ating mga kamay na po, wag po nating hayaan na masira tayo nito. No? At hayaan natin na maitulong natin ito sa ating kapwa at alam naman natin na ang lahat mga pangangailangan po natin ay hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Hindi niya po tayo pababayaan. Ano? Kung ano man po yung mga kailangan po natin, ipagkakaloob din po ng Panginoon yan sa atin. Sabi nga, ang taong matuwid ay umuunlad sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon. Ano po? And He provides all our needs. Siya sa Kanya nang galing ang lahat ng ito, ano po, na kabaliktaran naman dun pa sa mga tao na
sumusubok nga doon na mag-manipulate tungkol nga doon sa market price, di ba? Kumbaga, pinapakita nga dito na ang taong madamot na po ay mamimiss niya yung blessing ng Panginoon. And the righteous and wise are also generous in their spiritual influence na po, winning others to the Lord. So tayo nga po, kung halimbawa tayo nga po ay pinangungunahan po ng generosity, ano po, at makakatulong din po tayo sa ating kapwa, talagang ang Panginoon po ay hindi magkukulang sa atin at bibigyan niya lahat ng pangangailangan natin. Sabi nga po sa 2 Corinthians, kung nabasa ninyo, maalala ninyo, no, sa 2 Corinthians chapter 9 verse 16, na ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. So lagi po natin isipin na lahat ng kailangan natin matutugunan po, no, ng Panginoon. Dahil po ang generosity is act of worship na po. Talagang kapag po tayo ay may generous heart, tumutulong tayo sa ating kapwa, nare-recognize natin yung na ang ating Panginoon is a great supplier, great provider sa lahat po ng mga bagay na kailangan po natin. Kaya kapag po ang priorities po natin ay ang naka-line up po sa salita ng Panginoon, sa gusto ng Panginoon, na yung care natin ay yung pangangailangan ng ibang tao at hindi lang yung pangangailangan natin. So, yung pagnanais po ng Panginoon na talikuran natin yung earthly wealth yung kayamanan na dito sa lupa, na talagang ang gawin lang natin is ma-practice natin yung material and spiritual generosity na nagmumula po sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang, kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tilang dahon na nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman, di ba? So, tayo po, pagka tayo ay nagtitiwala po sa ating mga sariling kakayahan, minsan doon pa tayo talaga, minsan nagpo-fall down, Kaya talagang tignan natin kung paano tayo mag-respond sa will ng Panginoon, na kung ma-prioritize nga po natin yung scripture niya palagi, yung word niya palagi, makikita natin kung paano tayo talaga sumusunod po sa nais ng Panginoon. At sabi nga po dito sa verse 29, na nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang ay walang nalalaman, ay alipin na matalino habang siya ay nabubuhay. Buhay ang dulot na matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. So sabi sa verse 31, ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang makasalanan at masasama. Yun, so talagang sinamarize ko na lang po para hindi masyadong mahaba, na ang nakikita lang naman po talaga dito is yung focus po natin on pointing to others, na pointing others to Christ, na mag-trust tayo sa Panginoon to meet our personal needs, po. Huwag tayong maging madamot sa kung ano man po yung blessing na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. At yun nga po, inuulit ko, ang sabi nga sa word ng Panginoon, ang nagtatanim ng konti ay naaani ng kukunti. At ang magtatanim ng marami ay aani ng marami. So, yung pagka-generous po natin, hindi po natin yun ginagawa dahil lang sa gusto natin, or dahil lang po sa ma-honor tayo ng ibang tao, So, yun, nakikita natin na ang Panginoon po talaga ang siyang, sa Kanya nanggaling lahat. Kaya hindi po tayo dapat na maging madamot, lalo na po sa lahat ng mga taong nangangailangan. Kasi kung makikita nga po natin dito, kung ipa-priority natin ang Panginoon, po siyang magbibigay lahat. Kung ipa-priority natin ang ibang tao din, alam naman natin may kakayahan po tayo na makatulong, po siya rin ang magbibigay ng lahat. Kasi dati nga makita natin na kung makapag-focus talaga tayo na makatulong sa ibang tao, may possibility pa rin na makuha natin sila, or maipakilala natin sila mapakilala natin sa kanila ang Panginoon, Kaya nga sabi dito, the righteous and wise are also generous in their spiritual influence, winning others to the Lord, 'di ba? So, yung ginagawa nating pagtulong sa ating kapwa, isa din po yun sa way kung paano natin ma-win yung soul nila through Jesus Christ,
na ipaintindi natin sa kanila na yung provision hindi galing sa atin kapag tayo ay nakakatulong sa kanila. Ang provision po ay galing po yun sa Panginoon. Kaya kung talagang nakikita natin na meron naman tayo at ma-recognize natin na galing po ito sa Panginoon, talagang ipakita natin kung yung paano tayo makatulong sa kanila. It is act of worship na talagang ang Panginoon po talaga ang siyang magbibigay sa atin. Ano po? Kaya maraming salamat po sa Panginoon kasi talagang pinakita sa atin dito kung paano natin ma-determine no po, yung gawain ng kabutihan sa kasamaan, kung paano natin ma-apply sa buhay natin at kung paano natin talaga ma-describe yung sarili natin araw-araw, yung pag-uugali natin, kung paano natin maipakita sa ating kapwa. Kaya talagang sa mga pinag-aaralan natin, yung kung paano tayo mag-yield talaga sa conviction ng Holy Spirit, kung paano natin yung spiritual manner or godly character natin, kung paano natin mai-apply talaga sa buhay ng bawat isa, na makita po talaga natin na kumikilos po yung Panginoon sa atin kung paano tayo mag-respond. Kaya, ayun, siyasatin natin ang puso ng bawat isa kung paano natin dinidescribe yung sarili natin as a righteous, kung paano as a follower of Christ, paano tayo mag-strive, dun sa araw-araw po na ginagawa natin na makaiwas po tayo sa hindi maganda. Although we are not perfect talaga, ang Panginoon lang ay perfect, pero yun nga, kapag nagawa po natin yung pagiging honest, ang integrity, ang pagiging humble, magpo-provide po ito sa atin ng peace, magagabay po ito sa atin na mabigyan po tayo talaga ng kasiyahan ng puso, at ganun din po na mapapasaya po natin ang ating Panginoon kung paano natin magawa talaga ng maayos yung hindi tayo makapanakit ng ating kapwa, kundi makatulong po tayo sa biyaya ng Panginoon na kung ano man po yung ipinagkaloob niya sa atin, masayahan talaga siya sa mga kilos na gagawin natin. Dahil ang Panginoon po talaga ay napakadakila at ang pagpapala po sa atin, lalo na sa mga taong nagtitiwala sa Kanya at sa mga nakakaunawa talaga ng salita ng Panginoon, na talagang nandyan ang Panginoon. Siya yung nagsusupply ng ating mga pangangailangan, siya ang nagpo-provide. Kaya maraming salamat po sa Panginoon na magtiwala po tayo sa Kanya na ang lahat ng mga bagay na ito ay galing sa Kanya at hindi po galing sa atin. Kaya maraming salamat po sa Panginoon na patuloy po tayo na ma-encourage na gawin po kung ano yung nararapat at talikuran po natin kung ano yung mga hindi dapat na gawa ng kaaway. Kaya maraming salamat po sa Panginoon na patuloy po tayong mag-focus sa Kanya at patuloy po tayong na makawin po ng mga tao, na matulungan natin at makawin din ng soul para sa pagtitiwala po sa Panginoon. Lagi lang po nating i-priority, hindi lang po ang sarili natin, kundi ang makatulong din po sa ating kapwa, na kung ano man po yung mga ibibigay ng Panginoon sa atin, talagang kapag tayo ay mas nakakatulong or nagkikare sa ibang tao, it will increase na po. Kung ano man po yung pangangailangan natin, ibibigay ng Panginoon, mas siksik, liglig at umaapaw pa po na pagpapala. Kaya wag po tayong maging madamot, tignan natin kung paano tayo makatulong kahit sa maliit po na bagay. Kaya maraming salamat po sa Panginoon at papurit po sa salamat po na lagi pong nandyan ang Panginoon sa pagpapaalala po sa atin kung paano po tayo magtiwala sa Kanya at kung paano po tayo mag-respond doon po sa mga nais niyang gawin natin sa ating buhay. Kaya yan, maraming salamat po sa Panginoon, and let's pray. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, na ipinagkaloob mo sa aming wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy, Lord God, na magtimo sa aming puso't isipan sa anuman pong mga ungodly behavior, Panginoon, na nagagawa namin araw-araw, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na mamuhay na kasama ka, Panginoon, na yung godly life ang manguna sa amin, Panginoon, na ma-encourage kami palagi, Panginoon, na pagiging righteous namin sa harapan mo, Lord God, pagiging generous namin sa aming kapwa, Lord God, pagiging honest namin sa iyo, pagiging humble namin, at pagkakaroon ng Panginoon ng kind
hearted, Panginoon, and trustworthy na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, na ang lahat ng ito ay maisabuhay namin with integrity, Panginoon, na magabayan mo kami, Panginoon, at ikaw ang siyang patuloy na magpo-provide ng peace sa amin, deliverance, life and freedom, Panginoon, na kapag ka po, Panginoon, kami ay nakapag-build, Lord God, ng godly life, ito po ay magbibigay ng delight sa iyo, Lord God, magbibigay ng kaligayahan sa iyo, Panginoon. Kaya ikaw na po ang bahala sa amin sa araw-araw, Panginoon, na patuloy kami, Panginoon, na kumilos na taglay, Panginoon, ng iyong mga banal na salita upang, Panginoon, hindi kami magkamali ng aming kilos sa iyo at sa aming kapwa, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, na patuloy ka nangunguna sa buhay ng bawat isa at ang mensahe mo, banal na mensahe na pinagkaloob mo sa umagang ito, Lord God, ay maisabuhay po namin sa maghapon at ma-share namin sa aming kapwa. Tulungan mo po kami, Lord God, na magkaroon kami ng generous heart, Panginoon, na tulungan mo rin po kami, Panginoon, sa mga taong makakasalamuhan namin, mawin namin sila sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa kadakilaan mo po sa buhay ng bawat isa at ang pagpapala, Panginoon, ay sumaaming lahat na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan. Glory to God po, Nanay Andrea. Amen po. Ayan, nandiyan na pala si Ma'am Annalisa. Glory to God po. Amen po. Sige po, ipagpapatuloy ko na po ang paghuhos.